Kamusta sa lahat? Sa video na ito, ipapakita ko ang 3 madaling paraan para ayusin ang sirang yero sa bubong. Sa unang paraan, tatakpan ko ang butas sa yero. Kapag ito ay nasa ibabang alon, sa paligid nito, kailangan mong linisin ng mabuti ang yero gamit ang brush na pang-metal, pagkatapos ay hugasan ang nilinis na bahagi gamit ang tubig na may sabon. Habang pinapatuyo ang yero, kunin ang plastic na bote at hiwain para gawing patag na piraso. Kailangang bahagyang lihain ang plastic gamit ang liha. Pagkatapos lihain, linisin mabuti para matanggal ang mantika, saka idikit ang double-sided tape. Ganito ang naging resulta ng sheet. Kailangan na itong idikit sa yero para matakpan ang butas. Gamit ang basahan, idiin natin ng maayos sa yero. Kumuha ng lalagyan at maglagay ng kaunting gasolina. Ngayon, kuhanin ang styrofoam at tunawin sa gasolina. Makakabuo tayo ng parang pandikit na. Kapag natuyo, ay tumitigas na parang bato. Gamit ang spatula, ipahid natin ang pandikit na ito sa patch na idinikit natin sa butas ng yero. Siguraduhing maayos ang pagpahid at hintaying matuyo ang pandikit. Ganito ang naging resulta, matibay ang pagkakagawa at ngayon, hindi na makakapasok ang tubig sa ilalim ng yero. Mag-like na at dumako na tayo sa ikalawang paraan ng pag-ayos ng yero kung saan ipapakita ko kung paano tapalan ng butas sa itaas na alon ng yero. Kailangan din itong linisin at hugasan gamit ang tubig at sabon. Susunod, kukuha tayo ng plastic na tubo para sa kanal. Puputol tayo ng maliit na piraso mula rito at ihiwain pahaba tulad sa video. Iuunat natin ng kaunti ang tubo at gagawa ng 6 na butas sa gilid nito. Ngayon, lalagyan natin ng parehong pandikit mula sa styrofoam ang paligid ng butas sa yero. Maglagay tayo ng mas maraming pandikit, pagkatapos ay ilalagay natin sa ibabaw ang piraso ng tubo at idiin ito ng mabuti. Pagkatapos nito, sa pamamagitan ng mga butas na ginawa natin, ikakabit natin ito sa yero. Dapat gumamit ng tornilyong may malapad na ulo para masigurong dikit ang tubo sa yero at walang tagas. Kapag hinihigpitan ang mga tornilyo, makikita na lumalabas ang pandikit sa mga gilid, kaya napupuno nito ang lahat ng siwang. Ganito ang naging resulta pagkatapos tumigas ang pandikit. Matibay na ang lahat at di natutulo ang bubong. Ngayon, lilipat tayo sa ikatlong paraan ng pagkukumpuni na siyang pinakamahirap. Napakalaki ng butas at gamit ang unang dalawang paraan ay hindi ito maayos, pero may solusyon pa rin.
Linisin ang gilid ng sirang yero sa paligid ng butas na mga 4 napu sa 4 napu. Pagkatapos, hugasan lahat gamit tubig na may sabon. Sunod, kailangan nating haluin ang pandikit na ginagamit para sa pagpapatibay ng styrofoam at maaari ring gumamit ng pandikit para sa tiles. Ang pandikit ay dapat haluing kasing lapot ng sour cream. Ngayon, kumuha tayo ng piraso ng tela at ibabad ito sa tubig. Isawsaw ang basang tela sa timba ng pandikit at tiyaking mababad ito ng husto. Sa buong piraso ng yero, kailangan mong maglatag ng plastic tapos ilagay sa ibabaw nito ang telang binabad sa pandikit. Pinapantay natin ang tela at nilalagay ang reinforcing mesh sa ibabaw. Ginagamitan ng brush ang lambat para lagyan ng pandikit. Ganito ang resulta. Hintayin nating matuyo ang pandikit. Pagkalipas ng 2 araw, natuyo at tumibay na ito. Akyat tayo sa bubong para lagyan ng pandikit mula sa styrofoam ang sirang yero. Pagkatapos ipahid ang pandikit, ilalagay natin ang ginawang yero at idiin natin ito ng maayos. Sa gilid ng yero, maglagay ng tig-3 tornilyo sa bawat panig. Ipahid ang pandikit. Pagkatapos ikabit ang mga tornilyo, pinapahira natin ang bitumen mastic para sa sasakyan ng yero. Magdadagdag ito ng kaunting tibay sa ating ginawang yero at siguradong hindi tatagas ang tubig dito. Kita nyo, kahit anong butas sa yero, pwedeng tapalan ng hindi gagastos ng mahal. Matibay ang pagkakagawa at hindi natatagas ang bubong. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mag-like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panonood at paalam sa inyong lahat.